The Lord be with you. and with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. When the Pharisees heard that Jesus had silenced the Sadducees, they gathered together, and one of them, a scholar of the law, tested him by asking, "Teacher, which commandment in the law is the greatest?" He said to him, "You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. This is the greatest and the first commandment. The second is like it. You shall love your neighbor as yourself. The whole law and the prophets depend on these two commandments." My dear sisters and brothers, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Minsan ho, sa klase ko ho, sa mga college students, may isang estudyante ho na nagtanong sa akin. Yung tanong niya, "Father, na-in love na ho ba kayo?" At alam kong yung ibig sabihin ng tanong niya. Alam ko na in-expect niya na yung sagot ko medyo romantic o siguro medyo pakilig. Pero hindi ko siya pinagbigyan sa expectation niya. Ngumiti ho ako sa kanya at sabi ko sa kanya, "Oo naman, na-in love na ako. Araw-araw, nagmimisa ako, may mga opisina, multitasking, at maraming pinagkakabalahan sa ministries, kagaya ng pakumpisal, blessing, at kung ano-ano pa. Kung di ito pagmamahal, ano ang tawag sa ginagawa ko?" Sa tanong ko na yon, may isang estudyante pa na sumagot. Sabi niya, "Father, kabaliwan ho yan. Kabaliwan ho yan." Natawa ho ako sa sinabi ng pangalawang estudyante, pero napag-isipan ko ho na tama naman yung sagot ng estudyante na yon. Isang kabaliwan ho ang magmahal. Lalo na yung pag-ibig o pagmamahal na ninanais ho ng Diyos sa atin. Love with all your heart, with all your soul, with all your mind. Love your neighbor as yourself. Ito yung pag-ibig na walang itinitira sa sarili. Ibinibigay ang lahat ng makakaya sa tamang tao, kagaya ng pagmamahalan ng mag-asawa, yung pagmamahalan ng dalawang magkaibigan, o di kay pagmamahal ng magulang sa anak, o marahil pagmamahal ng anak sa magulang. Parang minsan, isang kabaliwan. Meron akong isang kaibigan na minsan ay nag-share siya sa akin at puro reklamo ho yung kanyang sinabi sa akin. Reklamo sa asawa. Ang dami ho niyang reklamo sa asawa. At sabi niya, gusto niya na hong makipaghiwalay. Alam ko naman na hindi naman grabe yung dahilan niya na makipaghiwalay. Medyo may pagka-idealistic lang tong kaibigan ko. At medyo meticuloso, no? Kaya yung tanong ko sa kanya, mahal mo pa ba yung asawa mo? At sagot niya sa akin, "Oo naman, Father." Sabi nga ng mga kaibigan ko, luka-luka daw ako kung bakit hanggang ngayon, mahal ko pa rin siya. At yung sabi ko sa kanya, di mahalin mo siya. Tiisin mo. Mahal mo naman siya Kabaliwan ho sa paningin ng iba, pero madalas, ito yung tunay. Ito yung tamang pagmamahal. Dahil nakikita ho natin sa pagmamahal na yan, yung pagmamahal ng Diyos. Sabi ng isang Dominican na mystic, o mataas yung level ng spirituality, sabi ni Master Eckhart, "God is crazily in love with us." Baliw na baliw ho ang Diyos
sa atin. Kaya nga ho, yung simbolo ng ating pananampalataya, ang simbolo ho ng pagmamahal ng Diyos, ang simbolo ho ng kabaliwan ng pagmamahal ng Diyos ay ang krus. At sinasabi yun ni Saint Paul sa mga taga-Korinto, the message of the cross is foolishness. Yung mensahe ng krus ay isang kabaliwan. Kayang paalala ko sa atin, be in love. Love with all your heart, with all your soul, and with all your mind. Be in love. Be crazily in love. Go beyond the usual. Go beyond oneself. Kung napapansin niyo ho, paragi kayong nagrereklamo, ako na lang palagi ang nagpapasensya. Ako na lang palagi ang umiintindi. Ako na lang palagi ang nagpapatawad. At marahil ho, nagrereklamo din kayo. Ako na lang palagi ang nagsasaing. Ako na lang palagi ang naghugas ng pinggan. Ako na lang palagi ang naglilinis ng bahay. Kung nagrereklamo ho kayo, mapalad ho kayo. Bakit ho? Dahil marunong kayong magmahal. May tama at tunay na pagmamahal. Na ganun din naman ho, yung pagmamahal ng Diyos sa iyo, yung pagmamahal sa atin. Be in love. Be crazily in love.